Sa oras na ito, pag-aralan natin ang mga salita ng Diyos sa ilalim ng titulong, Ang Makalangit na Ina at ang Dakong Kabanal-Banalan. 가지고 여러분과 함께 하나님 말씀 상고해 보도록 하겠습니다. 마태복음 Nasusulat sa Matthew chapter 13 na tinuturo sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga, hindi ba? 말씀하지 않았습니까? Sinabi niya na magsasalaysay siya ng mga natatagong bagay mula pa nang itatag ang sanlibutan. 내신다고 하셨는데 구약의 하나님 Sa pamamagitan ng Matthew chapter 13 verse 35, maiintindihan natin na hinahayag din ng Diyos ang kanyang kalooban na natatago sa dakong banal at sa kautusan ng lumang tipan at isinasakatuparan ng kanyang dakilang kalooban. 되어 있습니다. Tunay na may maraming talinghaga sa Biblia. 비유의 어떤 내용으로서 구성 Ang pagsamba sa lumang tipan at sa bagong tipan ay napakahalaga. 신약의 예배는 참으로 중요하다고 볼 수 있습니다. Sinabi ng Diyos, sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. 진정 어린 예배 Ang pinakasentro ng pagsamba sa lumang tipan ay ang sanktuaryo. 가장 그 중심은 Kung walang santuaryo, walang kapistahan ang maipagdiriwang. Kung walang santuaryo, walang handog na maihahandog sa Diyos. 성소가 없다면 하나님께 Kung gayon, ano ang natatago sa santuaryo? 그렇다면 성소 속에 Ano ang kalooban at lihim ng Diyos na natatago sa sanktuaryo? Mula ngayon, alamin natin ang sagot. 풀어나가 보도록 하겠습니다. Isa itong huwaran ng santuaryo sa lumang tipan. Sa harapan, naroon ang dambana ng handog na sinusunog. Makikita niyong nag-aalab ang apoy. 텐트 모양의 Sa likod, naroon ang santuaryo na mukhang isang tolda. At sa pagitan ng santuaryo at ng dambana, naroon ang palangganang tanso. 그럼 구약의 성소의 신 Kung gayon, ano ang realidad ng santuaryo ng lumang tipan? 성경에 Hanapin natin ang sagot sa Biblia. 확인해 보도록 하겠습니다. Muli nating tingnan ang santuaryo. 맨 우측이 Sa kanan, makikita ang pintuan. 그 이제 출입문을 Pag pumasok kayo rito, naroon ang hapag para sa tinapay na handog. 그리고 반대편 Sa dakong katapat nito ay ang gintong ilawa na may 7 sanga. 면에 하나님 Sa gitna ay ang dambana ng insenso. 이 있고 그 Sa likuran nito, may tabing na naghiwalay sa silid sa harap at sa likod. 그 휘장으로 Nasa harap ng tabing ang dakong banal at nasa likod naman ang dakong kabanal-banalan. 되는데 그럼 뒷칸 Sa dakong kabanal-banalan, naroon ang kabanantipan. 그렇다면 이 Kung gayon, ano ang kinakatawan ng dakong banal at ng dakong kabanal-banalan? 그러면 과연 Ano ang realidad ng mga ito? 이에 대해서 Pag-aralan natin ito ngayon. 요한복음 Sa John chapter 2 verse 20 nasusulat, 유대인들 sinabi ng mga Hudyo, 이 성전은 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo mo sa loob ng 3 araw? 예수는 Subalit siya ay nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. 것이더라고 했습니다. 구약의 Sa lumang tipan, tinawag itong sanktuaryo nang ito ay maaaring ilipat. 건축물로 At nang tinayo na ito bilang isang gusali, tinawag na itong templo. 성소 성전 Ang santuaryo at ang templo ay iisa. Ang templo, ang sanktuaryo, ay ang katawan ni Jesus. Ang sanktuaryo ay kumakatawan kay Jesus. Tingnan natin ang Revelation chapter 21 verse 22. 1장 22절의 말씀을 보면 성 안에 At hindi ako nakakita ng templo roon, sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang siyang templo roon. 라고 했습니다. 하나님 Ipinakita ng Diyos kay Apostol Juan ang templo sa langit. 모습을 보여주었습니다. 근데 하늘이 Ano ang templo sa langit? 결국 하나님께서 알려주신 그 내용상으로는 어린 양 자신이 바로 Tinuro sa atin ng Diyos na ang Kordero ay siyang templo roon. Ang templo, sa ibang salita, ang sanktuaryo ay kumakatawan sa Kordero, si Jesucristo. 확인될 수가 있겠습니다. Tingnan natin ang Matthew chapter 27, verse 50 hanggang 51. 예수께서 At muling sumigaw si Jesus ng may malakas sa tinig at nalagot ang kanyang hininga. At nang sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba.
Paano nauugnay sa isa't isa ang kamatayan ni Jesus at ang tabing ng templo? 의 관계가 있는가? Ito ay isang mahalagang punto na dapat nating maunawaan. 예수님 Nang mamatay si Jesus, ang tabing ng templo ay biglang napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba at naging dalawang bahagi. 그렇다면 Kung gayon, sa Biblia, ano ang kinakatawan ng tabing na napunit? 무엇을 Ano ang ipinapahiwatig ng tagpong ito? 비유의 그 한 장면을 Tingnan natin ang Hebrews chapter 10 verse 19. Kaya mga kapatid, yamang meron tayong pagtitiwala na pumasok sa santuario sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Dito, tinukoy ng Biblia ang bahagi ng santuario kung saan tayo maaaring pumasok. Ano ito? Ito ang dakong kabanal-banalan na pumasok sa santuario sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid ay sa kanyang 누구의 육신입니까? laman. 예, 그리스도 Kaninong katawan? Ang katawan ni Jesus. 구약의 Sa kautusan ng lumang tipan, 여호와 지성소를 ang tabing na naghiwalay sa dakong banal at sa dakong kabanal-banalan 비유의 ay kumakatawan kay Jesus 태도 예수 at ang sanktuaryo mismo ay kumakatawan kay Jesus. 자, 이 휘장의 May higit pang mga bagay na dapat nating maintindihan tungkol sa tabing at sa sanktuaryo. Sa Hebrews chapter 6 verse 19 ay mababasa, taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa, isang pag-asa. Ano ang nasa kabila ng tabing sa sanktuaryo? Ito ay ang dakong kabanal-banalan na pumapasok sa loob ng sanktuaryo. Sa kabila ng tabing na dooy na unang pumasok para sa atin si Jesus. 앞서가신 Si Jesus ay naunang pumasok para sa atin. Nangangahulugan ito na sumusunod tayo sa Kanya, tama? 것을 의미하는 것 아니겠습니까? Kung walang sumusunod sa Kanya, masusulat ba sa Biblia na si Jesus ay naunang pumasok para sa atin? 그럼 누구보다 Si Jesus ay naunang pumasok para sa atin. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? 있습니까? Hindi ba't dapat din tayong pumasok sa panloob na santuario kasunod niya? 그리로 앞서가 Si Jesus na naging pinakapunong pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni no? Ayon sa pagkapari ni Melchizedek. 하시더라고 했습니다. 자, 그렇다면 Sino sa lupa ang sumusunod sa pagkapari ni Melchizedek sa mga araw ngayon? Hindi ba tayo ito? Kung gayon, saan din tayo dapat na pumasok? Tayo rin ay dapat na pumasok sa panloob na santuario, ang dakong kabanal-banalan. 성소는 Pag nakikita nyo ang istruktura ng santuario, ito ay binubuo ng dakong banal at ng dakong kabanal-banalan. Kung gayon, anong uri ng istruktura mayroon ng dakong kabanal-banalan? Tingnan natin kung ano ang itsura ng dakong kabanal-banalan. Sa 1 Kings chapter 6 verse 14 nasusulat, gayon itinayo ni Solomon ang bahay at tinapos ito. Kanyang binalutan ng mga dingding sa loob ng bahay ng kahoy na sedro, mula sa sahig ng bahay hanggang sa mga dingding ng kisame, na kanyang binalot ng kahoy sa loob at kanyang binalutan ang sahig ng bahay ng mga tabla ng sipres. Siya'y gumawa ng isang silid na 20 siko sa pinakaloob ng bahay, ng tabla na sedro mula sa sahig hanggang sa mga panig sa itaas, at kanyang ginawa sa loob bilang paloob na santuario na siyang dakong kabanal-banalan. At ang bahay sa makatuwid ay ang silid sa harap ng panloob na santuario ay 40 siko ang haba. Ang sedro sa loob ng bahay ay inukit na hugis na payan at mga nakabukang bulaklak. Lahat ay sedro at walang batong makikita. Inihanda niya ang panloob na santuario. Iyon ay ang dakong kabanal-banalan sa kaloob-looban ng bahay upang ilagay roon ang kabanang tipan ng Panginoon. Ang panloob na santuario, iyon ay ang dakong kabanal-banalan ay may 20 siko ang haba at gaano ito kaluwang at kataas? Ito ay 20 siko ang luwang at 20 siko ang taas. 솔로몬이 Ang ama ni Solomon na si David ay nag-iwan ng kanyang habilin. Sinabi rin ng Diyos kay David, 솔로몬을 통해서 si Solomon na iyong anak ang siyang magtatayo ng aking bahay at ng aking mga bulwagan. 을 주셨기 때문에 Kaya sinusunod ang habilin, natapos si Solomon ang templo. Nang naitayo ang templo, 솔로몬이 성 ang harap na bahagi ng santuario ay ang dakong banal, at ang likod na bahagi ng santuario ay ang dakong kabanal-banalan. Sa 1 Kings chapter 6, ang dakong banal ay tinatawag na pangunahing bulwagan o ang panlabas sa silid. At ang dakong kabanal-banalan ay tinatawag na panloob na santuario. 그내 Ang panloob na silid ay 20 siko ang haba, 20 siko ang luwang at 20 siko ang taas. 손이라고 하면서
Ang sukat at ang istruktura ng santuario ay nilalarawan sa 1 Kings chapter 6 verse 14 hanggang 20. 그 내용은 Gaano kahaba ang dakong kabanal-banalan? 20 siko. 몇 규빗으로 되어 Gaano ito kaluwang? 20 siko. 광이요. Gaano ito kataas? 20 siko. Ang haba, ang luwang at ang taas ay 20 siko. 20규빗입니다. 똑같다는 Ito ang istruktura ng dakong kabanal-banalan. Ang haba, luwang at taas ng dakong kabanal-banalan ay magkakasukat lahat. Sa Hebrews chapter 10 verse 1 nasusulat, yamang ang kautusan ay ano? Anino lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. 시대 속에 존재 Sa ibang salita, ang dakong banal at ang dakong kabanal-banalan na umiral sa kautusan ng lumang tipan ay kopya at anino rin ng realidad na darating. 그렇다면 좀 전에 우리가 성소 Kanina, nabasa natin ang mga bersikulo tungkol sa sanktuaryo at sa tabing nito at kinumpirma na ang lahat ng ito ay kumakatawan kay Jesus. 하고 있는데 Pero naiiba ang dakong kabanal-banalan. 좀 다릅니다. Sa Hebrews chapter 9 verse 7 nasusulat, 오직 subalit sa ikalawa ay nag-iisang pumapasok. Sino? 어떻게 하는 것이라고요? Ang pinakapunong pari. Kailan? Minsan sa isang taon na may dalang dugo bilang handog niya para sa kanyang sarili at sa mga kasalanan na gawa ng di sinasadya ng taong bayan. 이 지성 Ang dakong kabanal-banalan ay hindi isang lugar na maaaring mapasukan ng sino man sa anumang oras lang. Gaya ng nakita natin sa larawan, maaaring pumunta ang mga pari sa silid sa harap ng santuario sa anumang oras. Sa araw ng Sabat, pinapalitan nila ang tinapay na handog at maraming bagay ang isinasagawa sa santuario sa lahat ng oras. 당시 일어날 수 Pero hindi ito ang kaso sa dakong kabanal-banalan. Isa itong napaka-espesyal na lugar. Minsan lang sa isang taon, ang pinakapunong pari lang ay maaaring pumasok sa dakong kabanal-banalan. Kailan siya maaaring pumasok? Sa araw ng pagtubos. At ano ang hindi kailanman mawawala sa araw ng pagtubos? Hindi kailanman maaaring walang dugo. 들어가지 않는다. Hindi siya kailanman pumasok sa silid ng walang dugo. At ang dugong ito ay para sa kanyang sarili at para sa mga kasalanang ginawa ng taong bayan. 표현되어 있는데 죄 Sa ibang salita, sa araw kung kailan pumasok ang pinakapunong pari sa dakong kabanal-banalan, ang mga kasalanan ay ganap ng napatawad. 사해지게 되는 것입니다. Dito, kailangan nating malaman ang proseso kung paano tayo pinatatawad sa mga kasalanan natin. Ipagpalagay na ang isang tao ay gumawa ng kasalanan sa isang ordinaryong araw. Pag nagkasala siya, dapat niyang tanggapin ang kabayaran ng kasalanan. 그런데 하나님께서는 Gayunman, ang Diyos ay gumawa ng kautusan bilang kopya at anino at ipinakita sa atin kung paano nalilipat ang ating mga kasalanan. 그럼 자신이 죄를 Kung magkasala ang isang tao, magdadala siya ng isang kordero o isang kambing sa pari at aaminin ang kanyang kasalanan. 죄를 At ililipat niya ang kasalanan sa kordero o sa kambing. 그러므로써 Sa ganitong paraan, magiging malaya siya mula sa kasalanan at ang bigat ng kasalanan ay maibibigay sa kordero o sa kambing na ihahandog. Pag naiintindihan natin ang kautusang ito sa lumang tipan, mauunawaan natin kung paano pinatatawad ang mga kasalanan natin. 그 내용을 이해할 수가 있습니다. Ipinapaliwanag ito ng Leviticus chapter 16 verse 17. Sa Leviticus chapter 16 verse 17 nasusulat, huwag magkakaroon ng sinumang tao sa toldang tipanan kapag siya'y pumasok upang gumawa ng pagtubos sa loob ng dakong banal, hanggang sa lumabas siya at matubos ang sarili at ang kanyang kasambahay at ang buong kapulungan ng Israel. Ang pinakapunong pari lang ang maaaring pumasok sa dakong kabanal-banalan, minsan sa isang taon at pagkatapos ang mga kasalanan ay ganap na pinatatawad. Kung hindi siya papasok sa dakong kabanal-banalan, ang mga kasalanan ay hindi kailanman ganap na maaalis. Bago siya pumasok dito, ang mga kasalanan ay nananatili sa sanktuaryo. Kung gayon, sa araw kung kailan pumapasok ang pinakapunong pari sa dakong kabanal-banalan, kanino ibinibigay ng Diyos ang lahat ng kasalanan? Sa kambing para kay Azazel. Ang kambing para kay Azazel ay kumakatawan kay Satanas. Ibinibigay ng Diyos ang lahat ng kasalanan kay Satanas. Ipinapatong ng pinakapunong pari ang kanyang dalawang kamay sa ulo ng kambing para kay Azazel upang bumalik ang lahat ng kasalanan kay Satanas, ang pinagmulan ng mga kasalanan. Pagkatapos ang kambing para kay Azazel ay pakakawalan sa disyerto at mamamatay matapos magpagala-gala.
Sa ganitong paraan, ang mga kasalanan ay ganap na pinatatawad. Ito ang regulasyon sa mga kautusan ng lumang tipan. Kaya kung wala ang araw ng pagtubos, kung kailan po papasok ang pinakapunong pari sa dakong kabanal-banalan minsan sa isang taon, ang mga kasalanan ng mga Israelita ay hindi ganap na mapapatawad. Kung gayon, ayon sa Hebrews chapter 6, sino, ayon sa pagkapari ni Melchizedek, ang pumasok sa panloob na santuario sa likod ng tabing? Si Kristo ang pumasok sa dakong kabanal-banalan sa likod ng tabing para sa atin. Paano naman tayo na mga sumusunod sa Kanya? Kung hindi tayo papasok sa dakong kabanal-banalan, matatanggap ba natin ang ganap na kapatawaran ng ating mga kasalanan? Hindi tayo mapapatawad. Pinunit ng Diyos ang tabing para makapasok tayo sa dakong kabanal-banalan at tatanggap ng perpektong kapatawaran ng mga kasalanan. Binuksan ng Diyos ang daan. Paano kung hindi tayo papasok sa dakong kabanal-banalan? Paano kung wala tayong pananampalataya sa realidad ng dakong kabanal-banalan? Matatanggap ba natin ang ganap na kapatawaran ng mga kasalanan? Hindi. Hindi natin kailanman matatanggap ang kapatawaran ng mga kasalanan. Kung gayon, sino ang kinakatawan ng dakong kabanal-banalan? Sino ang realidad ng dakong kabanal-banalan? Dapat nating maunawaan ito. Ang mas malaking silid ay ang dakong banal. Sa likod, ang silid na hugis cube ay ang dakong kabanal-banalan. Ang isa sa katangian ng dakong kabanal-banalan ay na magkakasukat ang haba, luwang at taas ito. Ito ang napakahalagang katangian nito. Makikita natin ang parehong paglalarawan sa pangitain na ipinakita ng Diyos kay Apostol Juan. Pumunta tayo sa Revelation chapter 21. Revelation chapter 21 verse 10. At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas sa bundok at ipinakita sa akin ang ano? Ang banal na lungsod ng, ano ang pangalan ng lungsod? Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Ano ang itsura ng banal na lungsod ng Jerusalem? Anong uri ng istruktura meron ito? Verse 14. At ang pader ng lungsod ay may 12 saligan. At sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. At ang nakipag-usap sa akin ay may gintong panukat upang sukatin ang lungsod, at ang mga pintuan at ang pader nito. At ang pagkatayo ng lungsod ay parisukat, at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang, at sinukat niya ang lungsod ng kanyang panukat, 12,000 estadya. Ang haba, luwang at ang taas nito ay ano? Magkakasukat. Tinayo ni Moises ang santuario sa lupa gaya ng ipinakita sa kanya ng Diyos sa bundok Sinai. Sinabi sa aklat ng Revelation na ang haba, luwang at taas ng Jerusalem ay magkakasukat. Kung gayon, ano ang kaugnayan sa pagitan ng Jerusalem at ng dakong kabanal-banalan? Mayroon silang kaugnayan gaya ng nasa pagitan ng isang kopya at ng realidad nito. Ang luwang ay 12,000 estadya, ang haba ay 12,000 estadya, at ang taas ay 12,000 estadya. Ang lungsod na may magkakasukat na haba, luwang at taas ay bumababa mula sa langit. Ang lungsod na ito ay pinangalan ng Jerusalem. Noon, nang ipinakita ng Diyos kay Moises ang templo ng langit, nakita ni Moises ang isang bahagi ng makalangit na santuario gaya ng pagkakalarawan dito. Kung gayon, aling bahagi ng santuario ang lungsod ng bagong Jerusalem? Tiyak na ito ang dakong kabanal-banalan. Kung gayon, ano ang realidad ng bagong Jerusalem? Naunawaan natin na ang Jerusalem ay ang realidad ng dakong kabanal-banalan na may magkakasukat na haba, luwang at taas. Ngayon, alamin natin kung ano ang kinakatawan ng lungsod ng bagong Jerusalem. Galatians chapter 4 verse 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ating ano? Ating ina. Mauunawaan natin na may nakapaloob na malalim na kahulugan sa Jerusalem. Sa huli, nais ng Diyos na malaman natin ang pag-iral ni Ina. Ang dakong banal ay kumakatawan kay Ama. At kanino kumakatawan ang dakong kabanal-banalan? Kumakatawan ito kay Ina. Nasusulat na ang tabing na naghihiwalay sa dakong kabanal-banalan ay ang katawan ni Kristo.
Dahil ang tabing ay napunit sa dalawa, aling bahagi ng templo ang nahayag? Ang dakong kabanal-banalan, tama? Ayon sa Romans chapter 5, sino ang kinakatawan ni Adan? Si Adan ay kumakatawan kay Kristo. Tinusok ang tagiliran ni Jesus at kinuha ang kanyang tadyang. Sa pamamagitan nito, sino ang nagpakita? Nagpakita si Eva. Dahil ang tabing ng templo ay ang katawan ni Kristo, habang ang katawan ni Kristo na kinakatawan ng katawan ni Adan ay napunit, si Eva na nakapaloob sa kanya ay nagpakita. Sino si Eva? Ang makalangit na ina, ang ina ng lahat na nabubuhay ay nagpakita. 나타나시게 된 것입니다. Nasusulat din na si Kristo ay nauna para sa atin sa loob ng santuario na nasa likod ng tabing. Dahil nauna siya para sa atin, tayo rin ay dapat na pumasok sa dakong kabanal-banalan. 우리 어머니를 Sa ibang salita, dapat nating tanggapin ang ating ina at dapat tayong maniwala sa kanya. Ang ating pananampalataya ay hindi dapat na magwakas sa dakong banal. Sa anong lugar ito dapat na magpatuloy? Ang ating pananampalataya ay dapat na magpatuloy sa panloob ng santuario, ang dakong kabanal-banalan. Pag ginawa natin ito, ang lahat ng kasalanan na gawa natin sa langit ay ganap na mapapatawad. Matatanggap natin ang perpektong kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya dapat tayong magkaroon ng ating ama at ina. 계셔야 됩니다. 어머니 하나님 Sa mundo ng relihiyon, kung saan walang Diyos Ina, ang tagapamagitan na may kakayanang ipasa ang ating mga kasalanan kay Satanas ay nahiwalay sa atin. 서시게 되는 Ang pinakapunong pari ay dapat na pumasok sa dakong kabanal-banalan 지성소에 para ganap na mapatawad ang lahat ng kasalanan natin. 이루어지는 것입니다. 그러나 지성소 Kung hindi tayo papasok sa dakong kabanal-banalan, kung hindi natin matatanggap ang makalangit na ina, hindi magkakaroon ng perpektong kapatawaran ng mga kasalanan. 그래서 Kaya kinakailangan ang araw ng pagtubos at nagkaroon ng seremonya ng kautusan ng lumang tipan kung saan maaari tayong pumasok sa dakong kabanal-banalan. 뜻을 Tinatag ng Diyos ang malalim na katotohanan ito sa sistema ng mga kautusan. Hindi ba't kamangha-mangha ito? Sino ang Jerusalem na may magkakasukat na haba, luwang at taas? 누구인가 Ang Galatians chapter 4 verse 26 ay nagsasabi na ang Jerusalem na nasa itaas, ang makalangit na Jerusalem na may magkakasukat na haba, luwang at taas ay malaya. At sino siya? 곧 우리의 Siya ay ang ating ina. Tama, siya ay ang ating ina. 너무 참 Tunay tayong masaya. 입니다. Pinatatawad tayo hindi lang sa mga salitang, pinatatawad na kayo, natanggap nyo ang kapatawaran ng mga kasalanan, kundi ng may kapanipaniwalang patunay. Higit pa rito, hindi ito ang pansamantalang kapatawaran ng mga kasalanan, kundi ang perpektong kapatawaran. Gaano ito kakamangha-mangha? 놀랍습니다. Para ipaalam ito sa atin, iniutos ng Diyos na gumawa ng kopya ng mga makalangit na bagay sa lupa. 하늘에 있는 모형 At sa loob ng mga 1,500 taon, sa panahon ng lumang tipan sa pamamagitan ng dakong banal at dakong kabanal-banalan na tinayo sa ibabaw ng lupa. At sa loob ng mga 2,000 taon mula sa mga araw ni Jesus, hanggang ngayon sa panahon ng bagong tipan, tinuro ito ng Diyos sa sangkatauhan. 때도 인류 Sa kabila nito, kilala ba ng mga tao ang Diyos Ina? Alam ba nila kung sino ang dakong kabanal-banalan? Ang dakong banal at ang dakong kabanal-banalan nang hindi nalalaman kung bakit kinakailangan ng mga ganitong kautusan sa mga seremonya ng lumang tipan at ang kahulugan ng mga ito. Binibigkas lang ng mga tao ang kapatawaran ng kasalanan ng malabo. Ang paraan upang matanggap ang kapatawaran ng mga kasalanan ay hindi malabo. Kung gayon, ano ang tungkulin ng dakong kabanal-banalan sa kautusan? Muli natin itong pag-isipan. Sa mga ordinaryong araw, ang mga kasalanan ng mga tao ay pansamantalang nililipat sa templo hanggang sa araw ng pagtubos. At ang perpektong kapatawaran ng mga kasalanan ay ginagawa sa araw ng pagtubos, kung kailan papasok ang pinakapunong pari sa loob ng dakong kabanal-banalan. Kung gayon, dahil lang ba ito ang araw ng pagtubos, pinatatawad na ang mga kasalanan? Hindi. Sa araw ng pagtubos, may mga partikular na seremonya. May mga partikular na pamamaraan at mga seremonya para makapasok sa dakong kabanal-banalan.
예수님께서도 Kaya si Jesus ay pumasok sa pinakaloob na sanktuaryo sa likod ng tabing ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Ang ibig niyang sabihin ay, nauna akong pumasok sa panloob na sanktuaryo para sa inyo. Kayo rin ay dapat na pumasok sa lugar na iyon na sumusunod sa akin. Binibigyang diin ang puntong ito sa Hebrews chapter 6. Bakit ang nakaraang kautusan ng lumang tipan na lumipas na ay muling nabanggit sa panahon ng bagong tipan? 참으로 Ang katotohanang ibinigay sa atin ng ating ama at ina ay tunay na kahanga-hanga, mahiwaga at mahalaga. Kahit na nananatili tayo sa kamanghamanghang katotohanan ito, kung hindi tayo magpapasalamat at magagalak, kundi mawawala ng kumpiyansa sa pag-asa para sa langit o manghihina gaya ng mga tambo, ito ay isang malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang malinaw at tiyak na katibayan na ito. Sa pamamagitan ng lahat ng prosesong ito, dapat tayong maniwala sa makalangit na ina na siyang realidad ng dakong kabanal-banalan. Maliban kung may pananampalataya tayo sa makalangit na ina, hindi natin masasabing ganap kong natanggap ang kapatawaran ng mga kasalanan. Makakapasok ako sa kaharian ng langit. Kung magyayabang tayo ng ganito, ito ay walang iba kundi walang kabuluhang kumpiyansa at mga malalabong salita. Kung walang makalangit na ina, tayo ay hindi kailanman mapapatawad sa mga kasalanan. Tayo ay hindi kailanman mauugnay sa kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya para matanggap ang perpektong kapatawaran ng mga kasalanan, dapat tayong maniwala sa makalangit na ina, ang realidad ng dakong kabanal-banalan. Sa gayon lang tayo makakapasok sa perpektong kapatawaran ng mga kasalanan. Ito ang katuruan ng makalangit na Ama. Tingnan natin ang Hebrews chapter 6 verse 19. Taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na pumapasok sa loob ng santuaryo sa kabila ng tabing. Kung bubuksan natin ang tabing at papasok tayo roon, tanging ang dakong kabanal-banalan ang naroon, papasok ito sa panloob na santuaryo. Na dooy, na unang pumasok para sa atin si Jesus, na naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Kung hindi niya kailangang pumasok doon, kung ang mga kasalanan ng mga tao na nagkapatong-patong sa sanktuaryo sa mga ordinaryong araw ay ganap na mapapatawad, 사람을 완전히 받을 수 있다. bakit siya pumasok sa dakong kabanal-banalan sa araw ng pagtubos? 그런 율법 Sa palagay nyo, bakit ginawa ng Diyos ang kautosang ito? Nais ng Diyos na lubos nating maunawaan ang realidad ng dakong kabanal-banalan. 그래서 Patungkol sa estruktura ng dakong kabanal-banalan, nasusulat na magkakasukat ang haba, luwang at taas nito. At ang lungsod ng makalangit na Jerusalem ay may magkakasukat na haba, luwang at taas. 지상에 Ayon sa anyo ng makalangit na santuaryo, ang makalupang santuaryo ay nalikha. Bilang konklusyon, 하늘 어머니께 kung hindi tayo pupunta sa makalangit na inang Jerusalem na siyang dakong kabanal-banalan, hindi tayo kailanman makakatanggap ng perpektong kapatawaran ng kasalanan. Isinulat kamay ni Ama sa kanyang kwaderno gaya ng sumusunod, sinunod ni Eliseo si Elias, sinunod ni Josue si Moises, sinunod ni Pedro si Jesus, at ako ay sumusunod kay Ina. 아버지께서 Bakit ito isinulat ni Ama? Hindi ba kayo interesadong malaman ang tungkol dito? Sino ang pumasok sa dakong kabanal-banalan? 그리스도 Si Kristo ay pumasok sa dakong kabanal-banalan para sa atin. 그리고 우리 Kung gayon, dapat tayong sumunod sa Kanya. 됩니다. 그래서 Kaya isinulat kamay ni Ama sa kanyang kwaderno, 그 말씀을 남기시고 ako ay sumusunod kay Ina. Ang makalangit na Amang Kristo ang sanghong, na siyang pinakapunong pari bilang realidad ni Melkisedek, 결국 ay pumasok sa dakong kabanal-banalan. 들어가신 거다. Dahil dapat tayong sumunod sa Kanya, nauna siya sa atin. 들어가셨다. Kaya, dapat din tayong pumasok doon. Ang dakong kabanal-banalan ay ang lugar kung saan tayo dapat na pumasok at ang huling destinasyon ng ating pananampalataya. 그래서 Ngayon, tingnan natin ang Revelation chapter 22, verse 17. Ang espiritu at ang babaeng kakasal ay nagsasabi, halika. Halikayo sa dakong kabanal-banalan. Para makapasok sa dakong kabanal-banalan, anong lugar ang dapat nating daanan? Dapat tayong dumaan sa dakong banal. Nang hindi dumadaan sa panlabas na sanktuaryo, ang dakong banal, walang sino mang makakapasok sa panloob na sanktuaryo, ang dakong kabanal-banalan. May isa pang proseso. 내 제사장이
Para makapasok ang pinakapunong pari sa dakong kabanal-banalan, dapat na maghugas siya ng mga kamay at mga paa sa tubig mula sa palanggana bago pumasok sa dakong banal. Pag dumaan siya sa dakong banal, makikita niya ang dakong kabanal-banalan. 성소를 Ang makalangit na Ama at Ina, ang Espiritu at ang babaeng kakasal ay nagsasabi halika. Sa ibang salita, sinasabi ng dakong banal at ng dakong kabanal-banalan, halika para sa perpektong kapatawaran ng mga kasalanan. 범죄하고 Dahil nagkasala tayo sa langit at pumalupa, ang tangi nating magagawa sa lupang ito ay ang magsisi sa mga kasalanan natin. 하나님 주신 Ang biyaya ng kapatawaran ng kasalanan ay ang pinakadakilang pagpapala sa lahat ng pagpapala ng Diyos. Ang huling lugar ng pagpapala ay ang dakong kabanal-banalan. Sinabi ng Diyos, kung nauunawaan mo ito, lumapit sa akin, halika. Pero ang masasamang espiritu ay nagsasabi ng kasinungalingan. Gumagawa sila ng mga masasamang chismis at ipinapakalat nila ang mga ito sa mga tao. Sinasabi nila na hindi kayo kailanman dapat na pumunta sa Church of God. Iyon ay pakana ni Satanas para hadlangan ng mga tao sa pagtanggap ng kapatawaran ng kasalanan. Ang kaharian ng langit ay papalapit na ng papalapit. Taos puso akong umaasa na walang sino man sa atin na magiging mga hangal na anak na maiwawala ang kaharian ng langit o hindi makapasok dito. Sa katapusan ng ating paglalakbay, makikita natin si Ina. 그 Isa itong mahabang paglalakbay mula sa sangtuaryo sa mga araw ni Moises tungo sa sangtuaryo ng makalangit na Jerusalem. 예루살렘의 장막까지 Sa dulo ng paglalakbay, naroon ang ating Ina. 보이십니다. Hindi ba kayo masaya? 너무 행복하지 않습니까? Napakasaya ko. 저도 Magalak kayong lagi. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Manalangin kayong walang patid. 범사에 감사라. Muli nating iukit ang mga salitang ito ng malalim sa ating mga puso. 마음 육비에 또 At magbigay tayo ng walang hanggang luwalhati at papuri sa Diyos Elohim sa pagpapahintulot sa atin na malaman ang mapagbiyayang katotohanan ito. 찬양을 드리면서 아버지 어머니 Ama at Ina, salamat. Susunod kami sa inyo hanggang sa huli, saan man kayo magtungo. 바라겠습니다 하는 이런 Nang may ganitong pananampalataya, 마지막 70억 tapusin natin ang misyong mangaral sa 7 bilyong katao sa taong ito. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng Diyos.